Hindi na siya nakadiretso, no? Dumiretso na ng San Jose dahil napakaraming maraming mga ginagawa, no? Maraming mga activities. Kayo din, ano? Pupunta na rin kayo doon, ano? Mga kaibigan, Father Fernando Suarez. Father Fernando, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi mga kapanalig. Father Suarez, speaking live from San Jose Occidental, Mindoro. Kapatid dito, si Bishop Palang, ating puting Bishop Protector na talaga naman ang kanyang puso at kaluluwa ay punong-puno ng pagsuporta sa atin. Kaya mga kapanalig, huwag kayong mag-alala dahil ang Diyos ay nasa gitna natin, nasa katabi natin, at tayo inaalalayan sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Ayan, Father Fernando, I'm very happy na ang ganda ng tunog ng boses mo. Dahil, kaya tumataginting, dahil mukhang mas tumataginting ka pa kaysa sa akin. And ganyan, Sister Remy, mahal tayo nito. Amen. Ayan, Tayo ng pagkakataong makisama sa pagdadalang natin ni Kristo ngayong mahal na araw, ngayong panahon ng Kwaresma. Ayan. I think this is one, isang malaking bagay din itong pangyayari na ito, no? Para maramdaman din ng ating mga kababayan at siguro maramdaman ko din ang mahal na araw, ano? Na itong mga challenges na ito na dumarating sa iyo, Father. Oo, Sister Remy, isang blessing ang magkaroon din ang tama na ganitong klase ng pagsasakripisyo, sa ginagawa natin, sa mga nakakakilala naman sa atin, lalo na sa mga na-touch ng ministry, sa ating membro ng foundation, sa mga kaparian dito sa San Jose, at lalo-lalo na kay Bishop Palang, ay talaga namang ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy, kaya nakakaya natin ng may ngiti, ng may pag-asa, napapatawad ng madali ang mga tao. Yes. Gumagawa na nagsasalita ng masama. Ayan. Alright. So, Father Fernando, ang mga nakikinig sa atin ngayon, yung iba, syempre, ang daming yung mga tumatawag dito at ang sabi nila ay wag mo nang pansinin itong mga ito at wag ma-distract ang iyong mga gawain dito sa mga lumalabas na ito o trabaho ng iyong mga detractors na mukhang hindi magsasawa. Yun na nga ang ginagawa ko, kaya ito, naisipan ko pumunta agad ng Mindoro, huwag mo nang pansinin ang mga yan. At maganda rin dumating ang panahon na nang ginawa ito, yung kanilang Ash Wednesday, na lumabas itong mga detractors, mga write-ups. Ako ay nasa Holy Land, parang naging retreat na naliwanagan at malalim ang pagdadasal. Ganon din ang narinig kong mga suporta ng mga tao, ng mga kaibigan religyoso, madre, yung mga tunay na kaibigan, nagmamahal, at higit sa lahat yung ito nga si Bishop Palang, mga seminarista, mga pare, wala naman akong natanggap kung hindi suporta ng mga tao. So yun ay sapat na sa akin para hindi pang hinaan ng loob, para sabihin patawarin na lamang ang mga nagkasala, ipagdasal, katulad ng sabi ni Kristo. Kahit siyempre masakit sa akin na nadrag ang aking pangalan sa kapatid. At talagang ini-scrutinize ng gusto, pero wala na tayong magagawa. Nasabi na nila yun. At naging challenges din ito sa akin, naging isang hamon para ako maging isang mabuting pare, para yung mga sinasabi nila ay hindi ko magawa, at kung nagawa ko, humingi ako ng tawad sa Diyos at naiayos at hindi maging iskandalo ko sa simbahang katoliko na aking pinaglilingkuran na nasasaktan, lalo-lalo na at hihila-hila po sa kahihiyan at simbahan. Yun ang aking pinag-iingatan, pero hindi naman natin mapipigilan ang write-ups, lalo-lalo na kung ito'y nabayaran, lalo-lalo na kung ang pagkakasulat ay isang malicious na gusto talaga lang sirain ang pangalan at sirain ang tinatawag na tiwala ng tao sa akin. Pero sa mga tao naman na sa akin ay nagkaroon ng malalim na ugnayan, malalim na pakikisalamuha, pakikipagkaibigan, sila na ang maghuhusga. At ako nagpapasalamat sa kanila dahil lahat namang natanggap ko ay suporta, lahat na natanggap ko ay panalangin, na kaya ako nadala ng maluwalhati at
walang sakit ng loob, puro pananalangin sa mga nagsulat, sa mga taong nagtiwala at sa mga taong patuloy na gustong sumira ng ating ginagawa. At saka siguro, Father, ang yung sa mga nabayaran, hindi naman nabayaran kung hindi na-feed lang sila ng mga maling impormasyon. Diba? Sana nga, dahil kung sila'y nabayaran, parang yung kanilang kaluluwa ay ibinenta rin nila. Sa mga nagbigay naman ng negative information, kasi kahit pa anong sabihin, ito ay isang slander or character assassination or moral killing of one person. Yan ay kasalanang mortal din dahil kung tutuusin, hindi nila ako pinatay physically, but morally, pinapatay nila ang tao. So, minsan hindi natin alam ang tinatawag na impact or dating sakit na idudulot nito. Hindi lamang sa akin, kung hindi sa mga taong sa akin ay nagmamahal at sa akin ay nagmamalasakit din, no? Yes. Ayan. Father? Ano po? Si Bishop Alang naman. Si Bishop Alang ito, talagang kaya pa siya naghihintay na magsalita dahil siya kayang buti napakalakas na boses ay gusto iparinig sa buong Pilipinas o sa buong mundo kahit siya ay hindi na ay mag-isip pero ang kanyang puso ay nag-uumapaw kaya nga may kasabihan in the fullness of his house the mouth speaks. So ito si Bishop, kausapin na natin para malaman na ang manggagaling sa kanyang puso at kaluluwa. Bishop! Si Father ay nag-a-anchor sa Jose Mindoro. Very good. Yeah. Ayan, ang galing-galing na talaga anchor ni Father. Bishop? Yes! Ayan, Bishop Antonio Palang. Bishop, magandang gabi po. Okay, same to you. Ayan. Bishop, ano po ba ang inyong reaksyon dito sa mga lumabas na ito? Mabuti na lang, nakabili ako ng daily inquiry ngayong gabi para malaman kung nasulat. Ganda yung sinabi ni Bishop ni Father Suarez, I forgive and I pray. Opo. Maganda yun dahil halimbawa na yan para sa atin lahat. Opo. Sa kabila ng mga suntok na masasakitan handa pa rin magpatawad and we pray na sana ay kung lumabas ang totoo, hindi labas. Pero knowing Father, siguro naman ay siya mismo ang pagsabi kung ano ang dapat, ano ang totoo at dapat. Bishop? Yes. Opo. Anong masasabi ninyo? Yung mga, kasi talagang sa ngayon ay bumubuhos ang suporta kay Father Suarez, lalo na yung mga nakakakilala sa kanya, na nakikita naman siya na hindi naman mahal ang kanyang damit, kung hindi isang t-shirt na puti at saka isang black na pantalon. Bishop, ano ang masasabi ninyo? At least may papayo nyo sa ating mga kababayan at kapanahan. Yung hindi nakakilala sa kanya, dalawin ninyo ang Kanusil Occidental Mindoro. Dalawin ang Iling Island para makita kung ano ang totoo. To see is to believe. Kasi mahirap yung bali-balita lang. Tumawid ka ng dagat na ang alon ay kasing laki ng bahay. Hindi biro yan. Kaya para sa mga hindi masyadong nakakakilala kay Father, dalawin ninyo siya rito. Dalawin ninyo kami sa San Jose Occidental Mindoro. Totoo yan. So Bishop, ang mensahe po ninyo, ano pa ang gusto po ninyong sabihin? Nabasa niyo po ba lahat yon? Well, yung first at yung tong last, nabasa ko. O sige ho, papadalan ko pa kayo ng 3. Mukhang kulang eh. Basta ang mahalaga ay kahit anong mangyari, alam natin tayo nakapokus na sino ba naman tayo sa mundong ito. Palagay na natin makasalanan itong pari natin. Ipalagay na natin, after all, every person from the rising of the sun to its setting commits sin 7 times a day. Mahalaga lang we are ready to forgive not only 7 times but also 70 times 7. So mabuhay kayo dyan. Opo. At ikalat ninyo ang katotohanan at
Dulawin ninyo ang San Jose Occidental Mindoro. Sige At po. mayroon pa magandang pangyayari. Ayan. Nakalibot ngayon ang Our Lady of Mediatrix Camp sa aming probinsya, Ay, beautiful. sa aming bikaryato. Opo. Marami pang magagandang himalaan nangyayari. Opo. Okay? Salamat po, Bishop. Salamat, Sister Remy, sa mga kapanalig na Salamat, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat live at si Father Floristo. Pasensya na kayo, hindi ako nakapunta yan, pero ang panalangin sa mga may sakit, panalangin sa mga nakikinig ay sa inyong lahat. Sister Remy, kina Brother Albert, sa mga guest, board of directors na nandyan. Meron kang babatiin, Father. Father, batiin nyo naman. At nandito ang ating miyembro ng board. Tito Manny, Santa Cruz Manny. nandito. Good evening, Manis Father. Santa Cruz, dito Yes. si Tangko. Didi will come. Ay, okay na po. Nakausap na po natin si Miss Didi. Si Mr. Manny po ang nandito. Ano masasabi mo? Kagalang-galang naman ni Santa Cruz. Father, we're all support for you. And we Salamat sa believe, suporta, magdasal lang tayo at ipagdasal natin na hindi na ito humaba at ipagdasal natin na matapos na ito dahil wala namang mananalo dito. Ang mananalo at masasaktan at ang mahihirapan ay ang mga inosente, lalo-lalo na yung mga may sakit na nagkakaroon ng pag-asa dahil sa ministry natin. Sila ang lubos na maapektuhan, nasasaktan dahil alam nila ang totoo. So, hanggat maaari, ayaw ko ng patulan ito. Kaya ang sinabi ko na ay pray and forgive dahil wala namang patutunguhan. Ang entertainin natin ay ang mabuti, ang ating gawin ay mabuti para sa lahat at magsama-sama tayong magtulungan, magpanalangin. Mahirap na nga ang buhay natin kung ano pa ang ating pagsasabihin sa papatungo natin. Mainit na nga ang panahon, iinit pa ang ulo natin, high blood at atake sa puso ang mangyayari sa atin. Kaya sa mga nakikinig, kulang kayo, sa init ang panahon, pero ang init sanang ito ay ang mananalo at mamahal at pananampalataya ay mga na inosente, lalo-lalo na yung mga may sakit, sila ang pinagagalingan ng grasya. Tulad ng sabi ni Bishop Alang, tayo lahat ay makasalanan. Kaya nga, hindi ako nagdalawang isip na magpapawad dahil ako'y laging nahingi ng tawad sa Diyos bilang isang taong makasalanan. Ayan. Thank you very much po, Father. And more Yes, power. Ayan. Ipagdasal natin si Father Fernando Suarez. Kailangan na maraming panalangin para malabanan natin ang mga pagsubok. Ayan.